Panginoong Jesucristo. Isang mapagpalang gabi po o hapon sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo bilang pakikidalamhati sa kapatid natin sa laman, ang Pangulo ng grupo ng Lunduyan, si Paisandoy Napasulan. At nandito tayo sa ikalawang bahagi sa makatuwid bagay, ang pag-aaral ng tinatawag na salita ng Diyos. Ngayon po, bibigyan natin ng buhay ang isa sa mensahe ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan sa Kapitulo 5, versikulo 19 hanggang sa 29. Ang sabi po ay ganito: Sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Kung pag-aralan po natin, ang pamamaraan po ng pakikibahagi o pag-aaral ng Ebanghelyo ng ating dakilang Panginoon ay nakaprograma po yan mula sa kanyang Ama. Pero po, sa pagkakaalam ng mga eskribas at mga Pariseo, iba naman yung pamamaraan ng ating dakilang Panginoon. Pero po, ang pinaka-problema po doon, kasi po, yung mga eskribas at mga Pariseo, iba po kasi ang kanilang ipinapangaral o ipinapaliwanag sa mga tao. Na ang nangyayari po, sila po ay nagtuturo sa mga tao, nangangaral ng mga salita ng Diyos, pero po hindi sila kasama doon sa pagkasunod. Kaya ang nangyayari po, sumasalungat sila sa turo ni Kristo sapagkat parang nalalamangan sila. Pero po, ang ginagawa ng ating dakilang Panginoon na pangangaral ng Ebanghelyo ay nakabatay lahat sa kalooban ng kanyang Ama. Kaya wala pong bago sa ginawa ng ating dakilang Panginoon, kundi ipinapangaral niya ang Ebanghelyo, ang salita ng Diyos, para may pakinabangin tayong mga tao. Sapagkat, sabi niya sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa makatuwid, pinagkakailangan ito ng ating kaluluwa, ang salita ng Diyos. Kung tayo'y nabubusog sa pamamagitan ng pagkain material, kinakailangan din busugin natin ang ating kaluluwa ng pagkain espiritual sa makatuwid bagay, ang pakikinig ng salita ng Diyos. Ano pang sabi dito? Sapagkat sinisinta ng Ama ang anak at sa kanya'y ipinakikita ang lahat ng mga bagay na kaniyang ginagawa. At lalong dakilang mga gawa kaysa mga ito ang sa kanya'y ipakikita niya upang kayo'y magsipanggilalas. Kaya po, sa pamamagitan po ng mga ginawa ng ating dakilang Panginoon, marami po ang nangagtaka sa Kanya. Na kahit tayo man, sapagkat ang pag-aaral para sa banal na kasulatan o salita ng Diyos ay napakahiwaga, malalalim na mga mensahe na hindi maarot ng ating mga pag-iisip. Kaya po, kung palagi na natin narinig ang Ebanghelyo, palagi na natin narinig ang mga panalangin, napakarami pang mga pamamaraan kahit sa pananalangin. Hindi lang pwedeng paluhod, patayo, pahiga, o kahit ano pa pwede natin gawin. Kaya po, walang hanggan ng pag-aaral natin ng Ebanghelyo. Na hanggang ngayon, nagpapatuloy sapagkat hindi po maabot ng limitado nating pag-iisip ang Ebanghelyo. Kaya marami po ang magsisipanggilalas.
May mga aral na bago na iyan po ay ipinapahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi sa karunungan ng tao, hindi sa kaalaman ng tao, sapagkat ito pong laman ng utak natin ay limitado lamang. Kung ano ang nasagap na itinuro sa atin ng ating mga magulang, yun lang ang ating makakamtan. Pero po, yung pamamaraan ng pangangaral kapag ginagamit po ang salita o ang kapangyarihan ng Espiritu Santo at ito yung nagpapatuloy, tunay nga po na marami ang magsisipang gilalas. Hanggang ngayon, patuloy na ipinangangaral ang Ebanghelyo para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaya po, ganito po ang ibig sabihin niyan. Kinakailangan po maunawaan ng bawat isa sa atin na nagpapatuloy ang pangangaral ng Ebanghelyo, nagpapatuloy ang pakikibahagi ng Ebanghelyo at ito'y patuloy na lumalago sapagkat itong pag-aaral na ito ay patungo doon sa walang katapusan. Ang pinanggalingan po ng aral, wala rin katapusan. At tayong mga tao na nagsisipag-aral, bagamat dito sa ibabaw ng sanglibutan, tayo po ay may katapusan. Pero, pagdating ng panahon, darating po ang pagkakataon na patungo na tayo doon sa walang katapusan. Kaya po, ang pangangaral po ng Ebanghelyo, kung mula dito sa may hanggan o may katapusan, papunta na tayo doon sa walang katapusan. Kaya po, ang kamatayan, bahagi lamang na kinakailangan danasin ng tao. Sa totoo lang po, ang buhay natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, sabi nga, milagro ang pagkabuhay. Pero ang kamatayan, sigurado. Kaya po, kung tayo po ay nagpapatuloy sa pangangaral ng Ebanghelyo, nag-aaral na patuloy, tayo po'y lalago at tayo'y matututo rin ng iba pang mga aral na ipapahayag sa atin ng Espiritu Santo. Kung ang ibang mga tao nga ay nagtaka sa ating dakilang Panginoon, ang mga taong nakapaligid sa Kanya, gaano pa kaya ngayon na ibubuhos ng Espiritu Santo ang Kanyang kapangyarihan para sa mga tao nang sa ganun patuloy na lumago ang pangangaral ng Ebanghelyo. Ano ba bang sabi dito? Ano ba bang sabi dito? Sapagkat kung paanong ibinabangon ng Ama ang mga patay at siya'y binubuhay, kaya hindi naman binubuhay ng Anak ang kanyang mga ibigin. Kaya kung maalala natin, ang gusto talaga ng Diyos, tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero po, nasira po ang plano ng Diyos, magmula po nung tuksohin si Adam at si Eva. Kaya nangyari, humantong po tayo sa kamatayan. Kaya ang tao po namamatay dahil po sa pagkakasala. Kaya po, ito na yung pagkakataon na maunawaan natin na ang pinakaplano talaga ng Diyos patungo tayo doon sa buhay na walang hanggan. Lamang ay naputol, natigil dahil po sa pagsalangsang ng kalaban ng Diyos. Kaya po tayo, nandito, ipinangaral ang Ebanghelyo, ipinapaunawa sa bawat isa sa atin na tayo, may programa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Sa gumagawa ng mabuti, may tatanggapin tayong kaloob sa magkatuwid bagay. Regalo ng Diyos, ang buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Na tayong lahat ay makakasama niya doon sa kanyang kaluwalhatian. Pero po sa gumagawa ng masama, tayo naman po ay hahatulan. Depende po sa ating mga gawa. Kaya yan po ang pinakaprograma. Kung ano ang naisin ng Ama, nabigyan ng buhay na walang hanggan, yun din naman ang ipagkakaloob ng Anak sa kanyang ibigin. Kaya kung gusto ng ating dakilang Panginoon, halimbawa, nung sa pamamagitan ng kanyang kalooban, binuhay niya si Lazaro. Isang pagpapatunay nun, yun na ang ating dakilang Panginoon may kapangyarihan para sa kanyang sarili na mabuhay siyang mag-isa at bumuhay din ng mga patay. Ano bang sabi dito? Sapagkat ang Ama'y hindi umahatol sa kanino mang tao,
kundi ipinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. Totoo po. Ang ama po, hindi po siya hahatol, kundi ipinagkaloob niya sa anak ang paghatol, sapagkat ang anak po ang pinagkalooban ng kanyang mga salita mula sa bibig ng ating dakilang Panginoon, ipinangangaral ang Ebanghelyo. Kaya, kung ano po ang ating natutunan, napakinggan sa Ebanghelyo, kung narinig na pinagnilay-nilayan natin at ito'y inilagay natin sa ating mga puso, sa ating mga pag-iisip, ito po ang magiging batayan ng paghatol sa bawat isa sa atin. Halimbawa, narinig natin ang Ebanghelyo. Pagkatapos po na hindi natin isinasagawa yung Ebanghelyo. Sa pagdating ng paghatol, yung mismong Ebanghelyo o salita ng Diyos na ating tinanggap, yun po ang hahatol sa atin. Sa magkatuwid, yun ang pagbabatayan ng Diyos upang tingnan kung tayo ba'y nagtagumpay, tayo ba'y nakasunod sa kalooban ng Diyos, o tayo ba'y sumalangsang sa kanyang kalooban. Kaya yan po ang pagbabatayan ng Diyos. Kaya kung tayo po ay nagsisigawa ng mabuti at sumasang-ayon tayo sa aral na ipinagkaloob ng Diyos, mapapala tayo sapagkat meron tayong gantimpala para sa Kanya. Pero kung tayo po ay sumasalangsang sa kalooban ng Diyos, meron din tayong ganti mula sa Diyos sa mga tuwid bagay. Tayong lahat na nagsipagsalangsang at hindi sumunod sa kanyang kalooban, may kalalagyan din tayo. Kaya po, pag-ingatan natin yung pamamaraan ng pagtawag sa atin na dapat yung salita ng Diyos na ipinasok natin sa ating mga tainga, pag nilay-nilayan natin habang tayo nag-iisa. Isa-isip natin, isa-buhay natin nang sa ganun ito ang maging gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sapagkat sino ba naman ang hindi aayaw sa tinatawag na buhay na walang hanggan? Siyempre gusto natin lahat yan. Lamang tayo po ay nasa katawang laman. Nahihikayat tayo. Kaya nagagawa natin yung nais ng laman. Pero ang gusto ng ating espiritu, makasama tayo ng Diyos pagdating ng panahon. Lamang tayo po ay napapahamak dito sa ibabaw ng sanglibutan. Nadadala tayo sa tinatawag na pita ng laman. Kaya po, ano ba sabi nito? Upang papurihan ng lahat ang anak na gaya rin ng kanilang pagpapapuri sa ama. Ang hindi nagpapapuri sa anak ay hindi rin nagpapapuri sa ama na sa kanya'y nagsugo. Kaya po, kung pag-aralan natin, hindi dapat papurihan lang natin ang anak. Kundi, pag pinapurihan natin ang anak, pinapupurihan din natin ang ama na nagsugo sa anak. At kapag pinapurihan natin ang ama, pinapupurihan din natin ang anak na kanyang sinugo. Subalit, mas higit na may kapangyarihan yung nagsugo kisa doon sa sinugo. Sapagkat kumbaga, sa isang bagay, ang nagsugo, siya po ang pinanggagalingan ng pagkasugo at ang ating dakilang Panginoon ang sinugo. Kaya kung tayo po'y sumasampalatay, tinikilala lang natin ang ating dakilang Panginoon at ating pinakikinggan ang kanyang mga pangaral o Ebanghelyo, pinakikinggan na rin natin ang kanyang Ama. Ganyan po yan. Ano pang sabi dito? Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsungo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi na mapapasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan. Kaya po, anong sabi dito ng ating dakilang Panginoon? Ang dumirinig ng aking salita. Ibig sabihin, yung tumatanggap ng aral, ipinasok natin sa ating mga tainga, diniretso natin sa ating puso at pinagnilay-nilayan natin. Tayo po'y may nakaabang na buhay na walang hanggan. Pero po, may mga balakid sa ating buhay. Sapagkat gusto natin yung buhay na walang hanggan. Pero po ang nangyayari, kulang po ang pananampalataya. Kinakailangan lakipan natin ng gawa sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Totoo po, nadadala tayo ng pita ng laman. Pero kung atin pong
meron tayong pagpipigil sa sarili, meron tayong paghihikayat sa sarili, at meron tayong direksyon sa ating buhay. Tayo po'y magtatagumpay at masusunod natin ang kalooban ng Diyos na magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo po, ang alam lang natin dito sa ibabaw ng sanglibutan, mabubuhay tayo at pagkatapos mamamatay, sabi nga doon sa isang sitas, tayo na ang pinagkakahabag-habag. Kaya aralin natin ang Ebanghelyo, doon natin mauunawaan ang katotohanan at yun po ang magpapalaya sa atin. Ano bang sabi dito? Katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon ngayon nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang mga karinig ay mga bubuhay. Sa mga tuwid, bakit po ba ipinapangaral ang Ebanghelyo maging sa mga patay? Hindi lang po ibig sabihin na patay o hiwala yung espiritu sa katawan, kundi maging sa mga patay yung walang kaugnayan sa Diyos. Kaya po ipinangangaral ang Ebanghelyo maging sa mga patay upang magkaroon ng tsansa patungo dun sa buhay na walang hanggan. Kaya kung tayo po dito sa ibabaw ng sanglibutan, hindi natin bubuksan ang ating kaisipan na ang mga namatay na o humiwalay na yung espiritu sa katawan, buhay pa po siya, nakikinig siya ng Ebanghelyo, lamang hindi lang makakilos ang kanyang katawang naman. Pero ang kanyang diwa, ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa ay naroon, nakikinig ng Ebanghelyo. Gaano pa kaya tayo na buhay, may kaluluwa, may espiritu na humihinga? Bakit hindi natin tanggapin ang salita ng Diyos? Kung yun ang mga patay nakakarinig, gaano pa kaya tayong mga buhay na hindi natin marinig ang Ebanghelyo ng ating dakilang Panginoon? Kaya po, kung sa kalagayan ng tao, imposible na ang patay makarinig ng Ebanghelyo. Pero sa salita ng Diyos, naririnig ng mga patay ang Ebanghelyo o salita ng Diyos. Pero kung yun ng mga patay nakakarinig ng Ebanghelyo, gaano pa kaya tayong mga buhay na meron tayong mga buhay na mga tainga, mga pag-iisip, ng katawan na kumikilos, bakit hindi natin pakinggan ang Ebanghelyo? Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Kaya po, kung ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, wala pong makakasakop sa Ama maliban sa kanyang sarili. At pinagkalooban din niya ang kanyang anak ng buhay sa kanyang sarili. Sa makatuwid, ang ating dakilang Panginoon, parang hiwalay din sa kalagayan ng Ama, may sarili ding buhay. Ganon din tayo. Halimbawa, sa buhay dito sa ibabaw, may sariling buhay ang Ama, may sariling buhay din ang anak. Parang ganun po ang kalagayan. Pero po, ang pagkakaiba lang, ang ating dakilang Panginoon, hindi niya po nilabag ang Ama, kundi sumunod sa programa ng Ama. Alalahanin na lang natin ang ating dakilang Panginoon. Lahat ng naghula patungkol sa Kanya, kung ano ang Kanyang daranasin, pagtitiisan hanggang sa kamatayan sa krus, nakaprograma na yan. Pero hindi po nagdalawang isip ang ating dakilang Panginoon. Nagganapin yung mga nakaprograma na kinakailangan niyang tiisin o maging sakripisyo niya dito sa ibabaw ng lupa. Yan po ay ginawa niya alang-alang sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Kaya niya po ginampanan ang magpapako sa krus sapagkat hindi po siya sumasalungat sa Ama. Bagaman po siya ay may buhay sa kanyang sarili. Nasa ilalim pa rin siya ng nagsugo sa kanya. Sa makatuwid, may pagpapasakop siya. Gaano pa kaya tayo ng mga tao na kinakailangan din pagpasakop sa Diyos at sumunod sa kanyang kalooban? Ano ba pong sabi dito? At binigyan niya siya ng kapamahalaan makahatol sapagkat siya ay anak ng tao. Totoo po. Dahil po ang ating dakilang Panginoon, anak ng tao, siya rin po ang may kapangyarihang humatol sa mga tao. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang Ebanghelyo, yun po ang nagiging batayan ng paghatol ng Diyos. Kung tayo ba nakarinig ng Ebanghelyo, yan ba'y pinasok natin sa ating pag-iisip, sa ating puso,
inanalisa natin at pinag-aralan at isinabuhay o isinagawa, tayo po ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng anak ng tao sa makatuwid bagay ang ating dakilang Panginoon. Sapagkat dinipahan niya po tayo, binigyan niya tayo ng pagkakataon o pag-asa na bagamat tayo dito sa ibabaw ng sanglibutan, walang halaga ang buhay, pero nagkaroon tayo ng halaga sa harapan ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang pagpapasakot natin kay Kristo. Na tayo, bagamat hindi pa tayo isinisilang noon, huli na tayo sinilang, kasama na tayo sa dinipahan ni Kristo. Ang importante lamang dito, maiugnay natin ang ating sarili sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ginawa ni Kristo. Na kaya siya nagdipa alang-alang sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Na hindi niya inisip ang kanyang sarili, kundi tinignan niya kung ano ang dapat niyang gawin para sa mga tao nang sa ganon magkaroon ng pag-asa doon sa nilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang magtamo tayo ng gantimpala sa Kanya. At kung tayo man ay hindi sumunod sa Kanyang kalooban, tayo naman po ay hahatulan. Depende po sa ating mga gawa. Ano pa sabi dito? Huwag ninyong ipanggilalas. Ito, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasingalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig. Kaya po, kung ang isang tao man ay namatay, sabi nga sa doktor, medically dead, humiwala yung espiritu sa kanyang katawang laman, kaya po siya patay. Kaya po, kung yung mga nangasalibingan, bagamat sabi nga sila'y mga buto na, sila ay wala ng hininga, hindi na magkakilhiwa-hiwalay na nga yung buto, wala na sa anyo, tamang anyo, maririnig nila ang Ebanghelyo. Sa pagkatuwid, meron pa silang sangkap na bagamat sila ay buto na buhay pa yung kanyang diwa, yung espiritu niya. Kung yan nga, pinagtatakahan natin, pwede bang makarinig ang patay? Sinabi sa banal na kasulatan na ang mga nangasalibingan ay maririnig nila ang tinig ng anak ng Diyos. Sa makatuwid, sa pagdating ng tamang panahon, sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, ang mga nangasalibingan, bagamat hiwa-hiwalay na ang buto, bagamat kahit hindi mo na yan pagsama-samahan at iba-ibang lugar na ang nagkulang na sa buto. Yan muli ay pagsasama-samahin ng Diyos. Ang mga buto ay magkakaroon ng mga litid. At sila ay babalutin ng laman. At ang laman ay babalutin ng balat. At sila hihingan muli kung papaano ang ating dakilang Panginoon ay nabuhay na mag-uli sa mga patay. Yun din ang magiging kalagayan natin. Sa makatuwid, ang ating datihan na pagkatao na humihinga, meron na tayong bagong pagkatao sa makatuwid bagay, yung niluwalhating katawan na ibinalik muli tayo sa buhay upang sa ganon, ito na ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Na wala ng kasiraan, hindi na madaranas pa ng anumang kagulukan. Kaya po, kung yan ang programa ng Diyos, tayo pong lahat na mananagumpay dito sa ibabaw ng sanglibutan ay magkakamit noon. Maging yan man, nasa libingan na, pero tayo mga nabubuhay pa ay hindi tayo mga uuna sa mga nangamatay na. Kundi sa isang tunog ng trumpeta, sa isang tunog ng pagkakat, tayong lahat ay babaguhin sa isang kisap mata na ang mga nabubuhay ay hindi magiging iba doon sa muling binuhay, kundi pare-parehas na ang magiging anyo ng ating katawan naman. Ano pang sabi dito? At magsisilabas ang mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. At ang nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Kaya po, kung ang tao po ay namatay, at hindi na kilala minsan man lamang sa kanyang buhay si Kristo, ang kahihinatnan po ng taong yaon ay ang paghatol. Sapagkat kumbaga titimbangin pa kung nakaganap ba o hindi ng kalooban ng Diyos. Pero sa sumunod sa kalooban ng Diyos at nagtagumpay at nakilala si Kristo at hindi umuwalay sa katotohanan, tayo po'y magtatamo
ng walang hanggang buhay. Kaya po, challenge para sa atin. Alin ba ang pipiliin natin? Ang tayo'y magkamit ng buhay na walang hanggan o tayo'y haharap pa sa paghatong sa pagkatuwid wala pang kasiguraduhan kung tayo ba ay masasama doon sa kaligtasan na inilaan ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Kaya kung tayo po dito sa ibabaw ng sanglibutan, napakaraming mga bagay na pwedeng ikapahamak natin. Mag-isip po tayo, ano po ba ang tamang paraan upang makalapit tayo sa Diyos? Napakasarap, lalong-lalo na sa mga tao na nakakilala sa Diyos. At lalong-lalo na bagamat hindi nakakilala sa Diyos. Kahit sa huling panahon ng paghihingalo na ng buhay, kung tayo'y makapaghingi ng tawad sa Diyos at makapagpatawa din tayo sa ating mga kapwa, mapalad tayo sapagkat meron tayong pagkakataon na tumanggap doon sa gantimpala ng Diyos sa makatuwid bagay, ang buhay na walang hanggan. Pero kung pinatigas natin ang ating puso, walang pagkakataon ng pagpapatawad at hindi rin tayo humihingi ng tawad, tayo po ang magiging kahabag-habag sa pagdating ng panahon. Kaya po habang may panahon pa, tayo po'y magpatawad na ng mga nagkasala sa atin sapagkat kung titingnan po natin ang kalagayan lamang na ginagawang kamalian ng ating kapwa, hindi na po tayo sa pag-ibig lumalakad, kundi nasa paghatol sapagkat hinuhusgahan natin ang mga mali na kanilang ginagawa. Kaya po, unahin muna natin ang ating sarili. Ano ba ang ginawa ko bago tayo tumingin sa gawa ng iba? Sapagkat yan ang susi upang sa ganon, tayo po'y magtagumpay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Siguro hanggang dyan na lang muna ang pakikibahagi natin ng Ebanghelyo. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating kahilingan, karaingan man, idulog natin lahat sa Diyos at ipagkakalog niya sa atin upang tayo magtagumpay dito sa ibabaw ng sanglibutan. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos.